merong malaking pwedeng mangyari dito po sa paghahanap ng katarungan ng mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao ng nakaraang administrasyon dito sa Pilipinas, na ngayon ang issue ay nasa ICC o International Criminal Court. Alam niyo kung bakit? Kasi ngayon pa lang, karapatan naman nila yon, pero dalawa na po yung mga sinasabing co-accused or nasa listahan ng ICC ang nagsabing wala silang participation. Wala daw silang alam. Karapatan nga nila yun, sabi ko nga. Diyan sa crime against humanity na reklamo ng mga Pilipino before ICC. Yan po ay yung grupo yan po ay si Senador Bongo na nagsalita na ho sa media, at na-interview na rin si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na wala daw silang participation at alam dito. Well, sabi ko nga, karapatan nila yon, pero ito po yung nakakabahala dyan. Kaya kayong mga Duterte supporters, hindi pwede yung basta-basta lang kayo nagbabas at nagiging troll ang dating. Makinig po kayo. Pag hindi po na-organize at hindi nagkasundo sa iisang direksyon si Duterte at ang kanyang mga co-accused diyan sa crime against humanity, delikado, maiipit diyan si Duterte. Kasi si Duterte nakakulong na dahil nga ho sa isyong ito. Itong mga pinangalanan, wala pa. At kung itong mga nasa labas sa ngayon, dahil hindi pa pinapa-aresto, ang lahat ng kanilang sasabihin ay wala silang participation at wala silang alam dyan. Aba, edi maiipit yan si Duterte. Kasi siya yung dating Pangulo, na siya yung may program, siya yung may policy na ipinatupad ng PNP at ng gobyerno under Duterte nung panahon yun. Kahit nung ito pa ay nasa Davao, doon nagsimula yung isyong ito. Pag lahat ay nag-deny ang maiipit si Duterte, pag nagkanya-kanya ng lusot at diskarte at depensa, ang maiipit ay si Duterte sa ICC. Yan po yung aking opinion at analysis dyan. Ang pinakamagandang gawin nila ay magkaisa sila at palakasin nila ang kanilang depensa. Pero yung sabihin wala silang kinalaman, wala silang participation, abay tingnan natin kung makukumbinsi nila ang korte. Kasi yung policy ng presidente, ang nagpatupad niyan, Law Enforcement Agency. At marami pong mga issue dyan. Hindi lang yung actual na operation, kung hindi yung reward system, isang issue yan. Pangalawa, yung Department of Justice Secretary at DOJ noong mga panahong yun bilang abogado ng bayan, wala naman silang ginawa para pigilan ang paglabag sa karapatang pantao. Yan ho yung pananagutan niya. Hindi naman pwedeng sabihin hindi totoo ang paglabag sa karapatang pantao dahil libo-libo ang namatay at biktima. At napakaraming pamilyang complainant, biktima ng paglabag sa karapatang pantao. Yun po yun. Hindi ho pwedeng tanggapin at hindi ka panipaniwalang walang namatay, walang biktima. Kalokohan yun. Ang daming ang biktima. Kaya ang pag-uusapan na lang dyan, sinong may participation at sino ang wala. Pero yung pagpapatunay kung meron bang ginawa na paglabag sa karapatang pantao, hindi man tayo nakikialam, malinaw yun kasi meron pong mga biktima Ilan libo ba yung biktima? Hindi 100, hindi 1 tao, libo-libong buhay ang nawala. Kaya nga yung ICC nakumbinsi na merong probable cause at kaya nga ipinahuli si Duterte. At itong mga pinangalanan, posibleng ipapa-aresto rin yan. O kung hindi man ipa-aresto, mapipilitan silang humarap sa trial o magpaliwanag sila kung ano talaga ang kanilang participation. Kung kanilang i-deny na sila walang participation, bahala na sila kung anong ebidensya nila. Pag sinabing walang participation, wala silang alam, iba ang may kinalaman. O sino may kinalaman? Si Duterte lang? Ayan, kaya kayong mga DDS, maging marunong kayo rito. Pag itong mga 2 senador, 4 na dating PNP chief, 2 cabinet secretary,
si Aguirre at saka si La Peña, tapos si Director Geran, dating Director ng NBI, pag sila ay lahat nagsabing walang silang kinalaman at wala silang participation, aba, ay delikado yan. Ang maiipit si Duterte. Alam nga namang walang mananagot dyan. Ikitang-kita sa buong mundo. Napakaraming biktima ng mga panahong yun. May picture, may video, may identification, ilang taon, anong pangalan, kaninong anak, taga saan, Pilipino. Kabataan pa yung iba. Kaya ang tingin dyan ng mga biktima at mga abogado ay kung hanggang saang level ang pananagutin. Hindi pwedeng walang mananagot kasi may mga malinaw na ebidensyang may nilabag sa karapatang pantao. Yung issue ng paglabag sa karapatang pantao, nandun na yun eh. Hindi na bububura yun. Kasi kitang-kita may body count, may video, picture, lahat nandyan ang ebidensya. Kung sino ang gumawa nito, yun ang pananagutin. Ngayon, kung lahat sila magdi-deny, si Duterte ang siyang maiipit dahil siya yung presidente, siya yung may programa. Ganon. Isasakripisyo ba ng mga ito ang dating Pangulo? Aba, mabigat yan. Kaya again, kayong mga Duterte supporters, maging maingat kayo rito. Huwag kayong banat ng wala sa lugar. Pag hindi nagkasundo itong mga co-accused ni Duterte, si Duterte ang malulubog dyan. Pero kung magkakaisa sila, kung paano ang depensa kaya pagtatanggol na wala silang kinalaman, may pag-asa pa sila. Kung paano. Pero yung mag-deny sila ng mag-deny, wala silang kinalaman, ay hindi naman pwedeng walang nangyari kasi mayroong crime, mayroong biktima, body count, mga pangalan, identification, mabigat yan. At libo yan. So pag hindi nagkaintindihan sila rito, ewan ko lang, hindi ko naman hinuhusgahan. May makakalabos at makakalaboso rito. Kung paano nila idepensa ang kailang sarili, bahala ng korte. Tinatalakay ko lang ito kasi may mga nagsalita na wala daw silang kinalaman. O sino may kinalaman? Nakakulong na yung isa. Ito nasa labas, wala daw kinalaman. Okay, mabigat yan. Magkakaipitan yan. Iipitin ba nila si Duterte? Isasakripisyo ba nila ang pagiging magkakaibigan, magkababayan, at mag-amo? Ngayong papalapit na yung trial para alamin kung sino, hanggang saan level, at ano ang pananagutan ng bawat isa. Abay, matindi yan. Kaya bago magpakalat kayo ng mga troll na bumabanat na grupo at yung tumatalakay dito sa isyong ito, aralin nyo kung paano isalba si Duterte dyan. Uulitin ko, pag nagkanya-kanya itong mga co-accused na yan ng depensa at hindi makakabuti yan kay Duterte dahil siya ang nakakulong. May maiipit at may masasakripisyo dyan. Kung sino yan, abangan natin. Maglalaglagan ba sila? Magkakampihan ba sila? Hindi natin alam. Kaabang-abang sila lahat.